Nako, umulan na. Naku, ayokong isakripisyo ang kalusugan ko. Kaya tayo nagkasakit yun sa araw dyan eh. I mean, sabi nila ha, naulanan daw ako. Kasi kailangan kong tumakbo para makakuha ng tricycle. Yan ang isang epekto ng hindi marunong mag-drive ng sariling sasakyan. Determinado na tayo mag-aral sa susunod na buwan. Eh bakit ako takot mag-drive? Kasi ano na tayo, tumilapon, tumalsik, nagdagasa, na pantawag doon, na pang pwede sabihin. Nung ma-aksidente po tayo sa motorsiklo, pero kahit pa motorsiklo yun at kotse naman itong pinag-uusapan natin, andun pa rin yung takot. Bukod pa sa katotohanan na talagang masyadong ma-advance, masyadong pinangungunahan ng takot ang lahat ng bagay. Siguro mental health issue ito, na parang lagi na lang ako may takot, minsan pati mga numero, binibigyan ko ng kahulugan, minsan mga sitwasyon, binibigyan ko agad ng kahulugan. Feeling ko pag nagdadrive ako, baka may biglang sumulpot na pusa or aso, tapos pag ko naman nabela, ang masagasaan ko naman tao or bumagsak ako sa palayan or mabangga ng ibang ganun. So, napapangunahan ng takot ang lahat ng aking aksyon. Hindi naman lahat, basically. Sa ibang sa ibang aspeto, kagaya nga ng traveling. Ay, nako. Kaya hirap na hirap din ako mag-travel. Alam nyo ba yung pagpabalik-balik ko sa Japan sa loob ng 12 taon? Andun lagi yung takot. Andun lagi yung mga hindi matapos-tapos na pangamba at pagdarasal at pagtawag niya sa lahat ng santo kapag mayroong mga turbulence at kung ano pa mga sound ako naririnig. Lalong-lalo na kapag nakakarinig ako ng mga istorya tungkol sa mga aeroplanong nagkaroon ng problema, ng aberya, mga ganun. Ay, nako. Ang isang natatakot ako na maniwala kayo sa hindi, numero, number 43. So, nung nag-43rd birthday, talagang sobrang takot ko, sobrang dasal ang ginawa ko, doble-doble. So, alam niyo na mga kaibigan ko sa Thailand, that's why talagang they were very supportive. At andun sila, parang pinag-prepare yata nila ako ng birthday party na hindi ko naman talaga ginagawa. Yun naman nabanggit ko na hindi talaga ako mahilig maggagastos or maghanda sa aking mismong karawan. So yun, marami akong takot. Alam niyo ba na pag may ang inis-inis sa akin yung mga nagdadrive sa akin kasi ako yung pumipreno. Halimbawa, mabilis ang takbo. Yung pa ako talaga sa una, ako pero lagi ako nasa una, talagang gumagano yung pa ako, pumipreno. Ay, nako. So yun ang isang dahilan kung bakit hindi tayo agad makapagmaneho is because of that takot. Na baka maaksidente, na baka makasagasa, or makabangga, or magganito, mga ganun. Kaya kailangan ko talagang magmuni-muni, mag-yoga-yoga, kumuha ng inspirasyon sa mga kaibigan, sa aking mga nababasa, sa mga, alam mo na, para maging matibay yung aking huwag panantili ng takot. Kaya kasama sa dasal ko talaga yun. Lord, tanggalin mo yung mga takot, mga pangamba, mga masasamang mannerisms, yun. Kasi ang dami ko rin kayo mannerisms, kaya kanto ko sa inyo sa ibang araw. Minsan, nagkaroon po ako ng mannerisms na epekto ng obsessive-compulsive disorder na kasalukuyan ko kung pinaglalabanan. Ayun, nasa na ba tayo? Ay, yun. Yun nga. Lagi may takot, lagi may pangamba. So, meron akong tatlong, doon ba tayo, di ba? Meron akong tatlong sabay-sabay na mannerisms na nagagawa ko ng walang ka-effort ng, alam yun, mahirap. Madaling sabihin na iwasan, madaling sabihin na tanggalin, pero hindi ganun kadali. That's why I am really for mental health of everyone. Kasi malaking epekto niya sa ating pagiging tayo. So, yun. Pero, yun nga, we have to face our fear. Ano pa pang mga fears natin? Yung sa bangka, hindi na makasakay sa bangka. So, ikwento ko na sa inyo kung bakit may takot ako sa sasakyan at kung bakit may takot ako sa bangka. Okay. Yung sa sasakyan, ganito kasi yun super weird. Namamaybay ako. Namamaybay talaga. So, namamaybay ako sa isang street dito sa amin sa Tibag. Yung malapit sa tinitirahan ko ngayon, kinabahay ni na Ira. Ito yung lumang bahay, di ba? Nakamotor ako noon. Habang nagtuturo, nakamotor ako, hinuhulug-hulugan. Ang haba. Hinuhulug-hulugan ko. So, habang ako yung nagmamaneho or naglalakbay, kasi ko lagi. Ay, hindi pa uso na kailangan naka-helmet ka sa ulo. Mga ilan ba? Mga 20 years ago, 18 years ago. Kasi umalis ako ng Pilipinas 2005, November 2005.
Nasa Japan nun ang inay. Inimbitasan ng kapatid ko. Yun, ganun katagal na. So tuloy maneho ako, balik tayo doon. Yan, ganyan ako noon eh. Superstar ako noon dito sa amin. May mga pumalit na. Ako yung host ng lahat ng palabas yata dito. Balik tayo doon, lumahaba tayo. Ganun ako magkwento eh. Di ba basically ganun naman ang Pilipino? Ang malaga, hindi tayo lumalayo sa ating subject matter. Okay. Yun. O yung nakakabalik pa rin tayo sa ating topic, diba? So yung nakabalik tayo. Yun na nga, so mani-maneho. Ayan, glamorosa nga ako nun, diba? Glamorosa. Aba, Diyos ko! Ha? May isang tanker. Tubig yata na yun. Hindi ko alam kung tanker talagang tawag doon. Yung malaking, bilog na nakakabit sa isang sasakyan. Owner type yata yung sasakyan nagbibit-bit ng school na kung saan nagtrabaho ko a few months ago. So, kumalas yun. Imagine mo, sa dami ng mga dumadaan doon sa araw-araw o sa araw na yun. Nung makalas yun, eksaktong ako ang nandoon at ako yung tutumbukin. Papagano yun, diba? Alam mo, so napamaneho ka ng nakita mo may tanker na papalapit sa'yo, diba? Ikaw talaga mismo yung babanggain. So, kumalas ako. Kumalas ako dun sa manibela at tumalon ako. So, buti hindi ako nauntog sa gutter. Alam niyo yun? So, ganun yung istorya. And aside from that, nung bata pa ako, may mga points, kasi marami kaming jeep nun eh. So, ang kapatid ko yata ang sentro ng ng usapin. Parang sa isang maliit na tulay, may dalawang parang nagkakarera. Sa gitna kami napadaan, so halos maibig kami, ay nakalusot pa rin eh. Yun, so isang another takot yun. And then another takot is, dalawa naman kami ni nung aking greatest love. Sa isang araw. Sasabihin ko na yan, expose, revelasyon. Yung greatest love natin. Kasi kasama natin, nakaangkas ako siyempre, girl. Kapag gabi, malalim na yata ang gabi. Abay, dito rin, mabilis ang takbo niya eh. Lagi ko ang kinukalapan pa. Tandaan nga lang, di tayo nagmamadali. Buhay ang amalit niya sa konti mali natin. Wala na tayo bilang blackout or something. Ganon. May something. So tuloy, hindi pala pa ganun-ganun, diretso lang. Kasi ganun siya eh. Yun ang dapat na driver talaga yun. Concentrated ka. Ayun. Hello! Anong year mo na? Graduating na po ako grade 12. Ayan ang isa nating kapitbahay. Anong nga name mo, darling? Maricel De Leon po. Oh, thank you, Maricel, Po. So, sige, ingat. Thank you po. Wow! Ano nasa ba tayo? Yun. So, drive si Dexter ng dire-diretso. Imaginein mo, may nakita kaming dalawang hollow blocks sa gitna ng daan. So, parang talagang ipinain ng maraming mga ganun. Hindi ko alam kung bakit gusto nilang maka-aksidente ng ibang tao. Ba't may mga nakakagawa ng ganun? So, naglagay ng dalawang hollow blocks sa gitna. Eksaktong lusot kami doon eh. Ay, taas ang pa ako sa bahay. Katakutan. Ayun. So, nangyari sa amin yun. Marami pa, ano pa ba? And then, sumama pa rin yung mga aksidenteng kinasangkutan ng aking kaibigan, si Richard. Tumilapon sa sasakyan. Kaya meron siyang dito, pingkaw. And then yung pamangkin ko, na maalam na siya. Yun ay anak ng aking kapatid. At tumalsik din, sumabit sila sa sasakyan. Parang hindi naman yata jeep yun, kundi parang isang malaking van. Parang ganon. So hindi ako masyadong sure sa uri ng sasakyan, pero nakasabit sila o nakasakay sila sa ibabaw. Parang ganon. And then nagtalsikan, yun. Biglang wala na lang siya. So, nadagdagan yung aking takot. Nabuo yung aking takot sa mga sasakyan. So, hindi na pinipili kung motorsiklo or dump truck or e-bike or kotse or van, kung ano man. Basta, nagkaroon ako ng takot sa pagdadrive ng sasakyan or sa pagsakay sa sasakyan. So, naaapektuhan nito yung aking kakayahan na makapag-travel. Kung di man international, kahit dito lang sa national, makapunta ng Cebu, makapunta ng Davao, makapunta ng Baguio, kasi lagi ako may takot. So, yun ang nagko-control. And then, pero kailangan paglabanan natin. So, mag-aaral tayo mag-drive very, very soon. At syempre, kasama kayo sa loob ng sasakyan. And the number 2, yung ating takot sa bangka. Diyos ko. Right after graduation yata ng high school, naku, punta kami ng isla. Malapit lang mula sa Pampang. Siguro mga 3-4 na kilometro siguro kung land ang ating pag-uusapan. So, pabalik na kami, biglang napuno ng tubig yung bangka and then lulubog. Yung kanina talo na kami, buti na lamang merong parang kawayan sa side. Hindi ko alam kung ang tawag doon, nasa dulo ng dila ko eh. Nakakapit kami roon, so hindi talaga siya bumaligtad, kundi palubog. Nasabi naman ng iba, hindi naman lulubog yun kasi may ganun. Pero, andun yung hindi ko alam ha, sa mga nakakaalam, na
Akala ko katapusan ko na dahil basically hindi ako marunong lumangoy. Marunong man ako sa misid, kaya lang, pag sisid ko, nahihirapan akong umultaw. Alam niyo. So medyo doon tayo nahihirapan sa paglutang ulit mula sa ilalim. And ngayon marami nag-aaya. Siguro mga 3-4 na yata nag-aaya sa akin ng island hopping. O sasakay ng bangka, mamimingwit. Ay nako, hindi talaga. Takot talaga ako. Maliban na lang siguro kung meron silang salbabida. Yung parang sa barko ikakabit lang. Yung life jacket. Yun! Papayag ako. Pero kung walang life jacket yung bangka mo, sorry. So yun. So nabigyan ko na kayo ng linaw ngayon kung bakit hindi pa ako makapag-drive. So inihanda natin ating sarili para dyan. At sana, lagi tayong tulungan ng Panginoon na matanggal na yung mga takot, pangamba, worries, sana matanggal lahat. So Lord, tanggalin mo lahat ng takot at mga pangamba sa aking puso, dibdib at isip. Ayan. So wala pa rin tigil ang ulan. Actually, nagbablog tayo. Ayan. Itong kawali ito, parang kukunin na yata, kaya dito yung nilagay, pero hindi pa naman kinukuha ng aking pamangkin. So, dito tayo, nagba-vlog tayo kanina ng mga kwentong, nagva-viral. So, hindi lang sa entertainment, kundi mga balita mismo na nangyayari sa ating paligid. At binibigyan natin ng reaction. I'm planning na magbigay na ng reaction videos sa Facebook. At, siyempre, ililipat din natin or ipapakita din natin yan sa YouTube. So, panoorin nyo sa YouTube. Punta lang kayo sa Robotology. Facebook pala. Robotology pa rin ang pangalan. Robotology sa YouTube, Robotology. Sa Facebook, Robotology din. Meron ako mga reaction videos at mga vertical videos na uso ngayon. Yung lang kuha sa phone. So, marami tayo doon sa Facebook. Kaya, pupuntahan nyo ako doon. At kumikita rin sa Facebook. Oo naman, kumikita rin tayo. Pero pa konti-konti. Hindi ka guys sa YouTube. The problem naman is kailangan natin mag-Facebook dahil may problema tayo sa earnings natin sa YouTube. So kahit pa paano may pumapasok natin sa Facebook, pero konti lang. Pero would you believe, last year, kumita tayo ng 100,000 piso sa isang video sa Facebook. Eto, Santay Barley, bigay sa atin ni Susan Yumang. Thank you very much, Tita Su. Sa mga gusto makakuha ng legit products ng Santay Barley, ay dito na kayo kay Tita Susan kumuha. So, papadala kahit nasaan kayo dito sa Pilipinas. Or kahit nasaan kayo sa mundo. Di ba? Pwede naman yun. Ayan. So, pinigyan ulit tayo nito. Iniinom natin, nilalagyan natin ng kalamansi or ng lemon. Ang sarap-sarap. Ano yata to? 1,990? Ganun. Masarap talaga siyang araw-araw. And binibigyan din niya tayo ng ascorbic acid. Ayan. Ito yung iniinom ko araw-araw. Siguro 2 months akong umiinom nito, natigil lamang siya. And then, ibinili ko ulit siya nung magkasakit ako. Ayun. Tapos, meron naman tayong additional, syempre. So, thank you, Tita Susan. Ito naman is from Charang. Alam niyo ba yung logo na yan? Pimaggio. So, meron na ulit tayo. Kailangan, muli naman tayong kuminis. Natigil tayo ng siguro almost a month kasi naubusan tayo. So, sa mga gustong kumuha ng Pimaggio, ano pa ba mga kasama na rin? Alam niyo ba, gabi-gabi, meron ako dito, pinapaputok. Ayan, meron tayong serum. And cream. So, meron tayong cream. Okay, thank you very much, Pimaggio. Ito yung number nila. And ay, contact nyo lang si Madam Weng. Thank you. At baka matulungan din tayo ni Miss Weng. Pagpunta natin ng Japan, ayun, malay mo, maka-stay tayo na matagal-tagal doon. I-try natin. Sana matulungan tayo ni Miss Weng na rumakit sa kanya or sa kanyang mga kaibigan. So yun, naikwento ko sa inyo isang bahagi pa ng ating buhay or ng aking buhay, yung takot issue. So, kailangan paglabanan natin ating mga takot at ating mga pangamba. Manalig lang tayo sa Panginoong Hesus. At pili ko pa rin pinaglalabanan ito hanggang ngayon. Kasama kayo, pwede kayo mag-comment sa mga dapat gawin o ng mga ginawa ninyo, mga naranasan din ninyo para mas maging matibay yung ating pagpupursige na mapaglabanan nito. Ayun. At sana, kasama ko pa rin kayo sa pagdadrive ng ating sasakyan soon at sa pagsakay sa bangka ulit after so many years, soon. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Robato sa inyo, dugo sa at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulog ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you!